Sa dihang ikaw mag-inusara, musantok yun ayun ang kabalaka. Kalimti na lang ang mga suliran, itugyan sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw nagmalipayon, imong magbubuhat daw pilitagdon. Apan sa dihang ang tanan na wala na, gusto mo nang mudaig kaniya. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtumo, iba'y lumo baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniya muunong, bisan pa ikaw sulayon. Sa dihang kusganon ka pa, buluhaton niya wala isipan. Apan sa dihang ang kaluya miabot na, gusto mo nang mudagad kaniya. Sa dihang ikaw nagmagulanon, ang langit kanimo daw sa mutabon. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kagulanan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtumo, iba'y lumo baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniya muunong, bisan pa ikaw sulayon. Padayon lang, ganti ang imo sa unahan. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtumo, iba'y lumo baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniya muunong, bisan pa ikaw sulayon. Asa ng pagsalig mo, o asa ng pagtumo, iba'y lumo baning kalibutan. Asa ng mga saad mo, nga ikaw kaniya muunong, bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw sulayon. Bisan pa ikaw sulayon. Pagsubaybay po, saan po man kayo naroon sa mga oras na ito.
sa inyong mga tahanan, sa inyong mga gawain o kung saan man kayo naaabot ng programang ito ng Bukal ng Buhay, ay binabati po namin kayo ng isang malugod na pagsubaybay. Sana po ay maging isang pagpapala po sa inyo ang inyong pagtunghay sa isa na namang paksa na ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito. So, bago po ako magsimula ay nais ko lamang batiin ang Westcom Church at gusto ko pong pasalamatan ang programang ito na atin pong ginagawa sa pamamagitan po ng Iglesia ng Westcom para po atin pong maipabot ang mga katotohanan na may kinalaman sa ating pananampalataya at kaligtasan, lalo higit tayo po ay nabubuhay sa huling kapanahonan. Ngayon pong hapon ay isa na naman pong paksa ang ating pag-aaralan. So sana po ay inyo pong malugod na subaybayan upang tayo po ay matulungan na makilala ang tunay na pananampalataya at iglesia sa ating huling kapanahonan. Ang pamagat po na ating tatalakayin bago po ako magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Yung po sa isang panalangin. Mapagpala po namin Ama Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay muli namin itinataas sa hapong ito at muli namin inaanyayahan ang inyong banal na Espiritu upang ipagkaloob sa amin ang karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo Ama. Sa hapong ito, inyo pong patnubayan ang paksa na aming pag-aaralan. Nawa ito'y patuloy na makatulong sa bawat isa sa amin, lalo higit sa mga kaibigan namin na wala pa sa pananampalatayang ito, upang sila ay aming magabayan, makilala nila ang tunay na pananampalataya at iglesia sa huling kapanahon na ito. Maraming salamat naman sa pag-ibig at pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong paksang tatalakayin sa hapong ito ay may pamagat na paano makilala ang tunay na iglesia. So paano nga ba? So alam po natin mga kapatid na talagang napakaraming iglesia na naglipa na sa ating kapanahunan. Hindi lingid sa ating kaalaman na talagang napakarami po ng iglesia at maging siguro kayo din naman ay paano nga at nag-iisip rin kayo paano nga ba natin malalaman ang tunay na iglesia. Sapagkat kung tatanungin natin, lahat naman ay nagsasabing sila ay tunay na iglesia ng ating Panginoon. So paano nga ba natin malalaman ang tunay na iglesia? Maaari po siguro na mas mabuting tanungin na lamang natin ang banal na kasulatan, paano natin malaman ang tunay na iglesia. Ito po ba ay dapat nababasa? Sapagkat sinasabi ng iba na kinakailangan na ang ating iglesia ay nababasa. Ayan. Yan po ang madalas na ating narinig. Kailangan nababasa ang tunay na iglesia. Ang tanong, kung nababasa, ang tanong ko po ay English ba o Tagalog? Ayan. Kasi may iglesia ni Cristo sa Tagalog, ay sa English ay Church of Christ. Kung mababasa ang tanong, English ba o Tagalog? Ayan. Kung English ay iba naman ang ipinasusunod at ginagawa. Yung Tagalog ay iba rin naman. So ibig sabihin, dito kung ating babasahin sa Biblia, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Paano makilala ang tunay na iglesia? Mababasa ba? Yung ba ang sabi ng Panginoon? Ang sabi po sa Matthew 7:15, ganito po ang sabi: Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, magsila na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, dadapwat ang loob nila ay lubong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila, makapuputi bagan ang ubas sa tinikan o ang mga igos sa mga dawagan. Dito po kung ating papansinin, ang sabi dito, sa bunga makikilala ang tunay na iglesia. Hindi lamang pala basta binabasa, sapagkat kung babasahin lang natin, ay hindi nga natin alam kung saan natin babasahin, di ba? Kung sa English o sa Tagalog. Kasi yung sa English ay iba rin ang sinasabi. Yung sa Tagalog ay iba rin ang sinasabi. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon, tinuruan tayo kung paano makilala ang tunay na iglesia. Ang sabi po sa Matthew 7:16, saan? Sa bunga makikilala ang tunay na iglesia. Ay ano namang mga bunga ito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid? So hindi lamang basta bunga, mga kapatid. Dapat may laman yung bunga, hindi po ba? Kasi mayroon ding bunga pero walang laman di ba? So dapat
may laman yung bunga. Ano po ang mga laman? Hindi lamang basta nababasa, kung hindi doon sa diwa, ay dapat tama, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ang unang bunga na itinuturo ng ating Panginoon ay ganito po ang kanyang sinasabi. At sinabi niya ng malakas na tinig, ang sabi nga, ito po yung unang bunga, na ang sabi dito, dapat ang tunay na iglesia ay ano? Nagtuturo ng tunay na pagsamba sa Diyos. Ano po ang sabi sa Biblia? Sa Apokalipsis 14:7, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Dito po ating nabasa na ang sabi dito, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya. Ito po yung panawagan ng ating Panginoon. Isang pagsamba ang sabi sa gumawa ng langit at ang lupa. Ang tanong, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo man ay nabibilang sa iglesia, tanungin po natin ang iglesia na ating kinabibilangan. Ang kinabibilangan ba nating iglesia ay nagtuturo ng tamang pagsamba sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, mga minamahal na mga kapatid. Kung ating papansinin, ang pagsamba sa gumawa ng langit at ang lupa na sinasabi doon sa Genesis 2:1 at 2, na ikapitong araw ay ano? Natapos ng Diyos ang kanyang madlang ginawa sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa saan? Sa loob ng 6 na araw at sa ikapito siya ay nagpahinga. Ito po yung pagsamba o araw na inilaan ng Diyos sapagkat dito po niya nilikha. Ito po yung pag-alala sa paglikha ng Diyos ng langit at ng lupa, ang sabi ng bukal ng tubig na sinasabi sa Apokalipsis 14:7. Tanungin po natin ang mga iglesia na ating kinabibilangan. Tayo po ba ay nabibilang sa iglesia na naghahayag ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon? Mga kinakapatid, yan po ay itanong natin kung saan mga iglesia tayo nabibilang. Ang sunod po na bunga na binabanggit ng banal na kasulatan ay makikilala ang sabi sa pagtuturo sa pangangaral ng kanyang pangangaral at pagtuturo sa tunay na iglesia. So ibig sabihin, makikilala ang isang tunay na iglesia sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo at pangangaral. So ano ba ang dapat na itinuturo at ipinangangaral ng tunay na iglesia ng ating Panginoon? Ang sabi po sa banal na kasulatan ay ganito po ang sinasabi niya sa Isaiah 8:20. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Napakalinaw po ang banal na kasulatan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal na mga kaibigan, na dapat ang isang tunay na iglesia ng ating Panginoon ay nagtuturo ng kautusan at patutuo ng ating Panginoon. Kung hindi, ang sabi dito ay walang umaga sa kanila. Napakalungkot, ano po? Walang kapag-asa, walang liwanag, mga kapatid, kung ang iglesia na ating kinabibilangan ay hindi po nagtuturo ng kautusan at ng patutuo ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. Ang sabi nga ng iba ay ngit-ngit pa sa alkitran, walang liwanag, mga minamahal na mga kaibigan. Ang sabi nga, dapat nagtuturo ng buong katotohanan ng kasulatan. Ano po ang sabi sa awit 119:160? Ganito po ang sinasabi. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Bawat isa sa iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Dito po sinasabi. So, ang salita po ng Diyos na sinasabi dito na katotohanan ay yung kabuuan o yung sinasabing lahat ng sinasabi na salita ng Diyos, ito yung tinatawag na katotohanan. Kaya nga tanungin po natin at pagmasdan po natin yung iglesia na ating kinabibilangan. Ito po ba ay nagtuturo ng buong katotohanan o ang buong Biblia po ba ay tinuturo ng iglesia na ating kinabibilangan? Kung hindi po, ay mag-isip-isip po tayo, mga minamahal na mga kaibigan, sapagkat ang sabi po ng kasulatan, ang kabuuan na salita, ito po yung tinatawag na katotohanan, sapagkat bagamat sinasabi nilang katotohanan, kung hindi yan buo, ay hindi po yung tinatawag na katotohanan na sinasabi ng Biblia. So ang dapat at isang katangian ng tunay na iglesia ay nagtuturo po ng kabuuan ng salita ng ating Panginoon. Old and New Testament ay dapat pong
itinuturo ng iglesia na ating kinabibilangan, mga minamahal na mga kaibigan. Sunod na bunga. Ano po? Ang sabi, ang tunay na iglesia ay dapat nagtuturo ng marumi at malinis, ng banal at ng karaniwan. Saan po yan mabasa? Sa Ezekiel 44 verse 23. Ganito po ang sinasabi. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipapakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Napakalinaw po dito, no? Na ang sabi ng Panginoon, ang tunay na iglesia ay ano? Nagtuturo ng pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. Ituturo din niya yung marumi at malinis. So, tanungin po natin yung mga iglesia na ating kinabibilangan, nagtuturo po ba yan ang marumi at malinis? O baka naman ay sinasabing lahat na lang ay malinis na? Ano po? So, pansinin po natin at kayo po ang nakakaalam kung saan mang denominasyon kayo, naroon ay tingnan po natin at pag-aralan po natin kung sila ba o yung iglesia na ating kinabibilangan ay naaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan o basta nababasa lang yung pangalan, mga minamahal. Ang sabi ng ating Panginoon, sa bunga makikilala ang tunay na iglesia. Nakikita po ba ang mga katangian ito doon sa iglesia na ating kinabibilangan? Ito po ay itanong natin sa ating mga iglesia na kinabibilangan, mga minamahal na mga kapatid. Kapag hindi sila nagturo ng banal at karaniwan, alam niyo po, marami ngayon na hindi na kinikilala itong banal na araw, lalo higit ang araw ng Sabat na banal. Ang sinasabi ng lahat ay, lahat naman ay pwede tayong sumamba, lahat ng araw ay pwedeng maging pagsamba. Wala nang itinuturing na pangkaraniwan at banal. Ang marumi at malinis, ang sinasabi ang lahat naman ay malinis at mabuti na ginawa ng Panginoon. So pansinin po natin, kapag ganun po ang turo ng iglesia na ating kinabibilangan, magduda po tayo, mga minamahal. At kung mas mabuti ay hanapin po natin ang iglesia na nagtuturo ng mga turong ito. Ano po ang sunod na tanda? Ang sabi po dito ay ano? Dapat makita sa isang tunay na iglesia yung tanda ng Diyos. Ano po ba yung tanda ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Ang sabi po sa Ezekiel 20:20, ganito po ang sinasabi. At inyong ipangingilin ang Sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang maalaman ninyo na ako at ang Panginoon, ninyong Diyos, mga minamahal mga kapatid. Ang sabi po ng Ezekiel 20:20, ipapangilin ng tunay na iglesia ang ano? Ang araw ng Sabat, mga minamahal na mga kapatid. So pwede po nating tanungin, yung iglesia na ating kinabibilangan, tayo po ba ay nangingilin ng Sabat o yung tunay na Sabat? O baka naman yung iba ay nagsasabing Sabat din sila, bagamat hindi yun ang tunay na Sabat. Alam po natin ngayon, marami ng mga peking Sabat. So magsuri po tayo. Sa susunod ay tatalakayin natin yung tunay na Sabat. Sapagkat ngayon marami nagsasabi na Sabat din yung kanilang pinapangilin. Ano ba ang tunay na Sabat? Yung po bang pinapangilin na Sabat ng ating iglesia na kinabibilangan ay yung tunay na Sabat na ikapitong araw na sinasabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Itanong po natin yan at alamin po natin yan kung yan pong tanda na yan at bunga na yan ay nakikita sa iglesia na ating kinabibilangan, mga minamahal na mga kaibigan. So dito po, yan po ang isa pa sa mga bunga. Ano pa ang sabi dito? Ang tunay na bunga ng tunay na iglesia ay tinatawag siyang ano? Nalabi o natira. So ito po ay ikinakapit doon sa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Tinatawag po siyang ano? Nalabi. So ano po ang sabi dito sa ano? Sa Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng utos ng Diyos at ng may patotoo ni Jesus. Dito po ay tinatawag na ano? Nalabi, yung kanyang tunay na iglesia. Pag sinabing nalabi, natira. Hindi po ba sa madaling sabi, yung nalabi ay natira? Pag sinabing natira, kagaya siya nung dati. Yung po bang ating iglesia na kinabibilangan, kagaya nung dati? Kasi marami nagsasabi ngayon, ang dating daan. Pero ang totoo niyan, yung dulo niya ay bagong daan. Ano po? So mag-comment lang po kayo dito sa aming Facebook kung saan nyo po ay, at kung mayroon kayong mga katanungan, malugod po naming tatanggapin at kami po ay sasagot sa tulong po at biyaya ng Panginoon ay sasagutin po namin
yung inyo pong mga katanungan. So dito po makita po natin marami. Ang sabi nga na ang sabi sila ay nagsasabi na sila rin ay iglesia ng Panginoon. Pero ang sabi nga dito, mayroong nalabi, natitira na iglesia ang ating Panginoon. Pag sinabing natira, ay dapat gaya no? Dati, mga minamahal na mga kapatid, yung ating po bang iglesia na kinabibilangan gaya ng dati. Ano po ba yung dating iglesia ng ating Panginoon? Yung dating iglesia ng ating Panginoon, hindi po yan kumakain ng mga karumal-dumal. At ang pangilin po niyan ay araw ng Sabat. Kung kayo po ay hindi sang-ayon sa aking sinabi, mag-comment lang po kayo. Ano po? Kung hindi po kayo doon. At yan po ay handa po naming patunayan sa inyo ang paksang yan na talagang ang iglesia ng ating Panginoon noon pa man ay hindi po kumakain ng mga karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ito yung nalabing iglesia kagaya ng dati, mga minamahal. Sabi nga, at sabi dito, galit ang dragon dito sa babaeng ito o sa iglesyang ito na siyang tumutupad ng mga utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi nga, isa pang tanda ng tunay na iglesia, ang sabi dito ay sumusunod at tinutularan ang hakbang o karakter ng ating Panginoon. Ano po ba ang karakter ng ating Panginoon o kanyang hakbang? Ang sabi po sa 1 Peter 2:21, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa ganitong bagay ay tinawag kayo, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga hakbang. So dito po ating makikita o mababasa ng sabi nga ang ating Panginoon ay nag-iwan po ng hakbang o mga karakter na dapat sundan ng kanyang bayan o ng kanyang tinatawag na iglesia. Ano po ba ang hakbang ng ating Panginoon? So dito po ating mababasa sa Isaiah 66:16, ang sabi nga dito, kung ano ang mga hakbang ng ating Panginoon. Kung ating papansinin, ang ating Panginoon ay ugali niya po. Ang sabi doon sa Lucas 4:16 na ugali niya ang nasa sinagoga saan? Sa araw ng Sabat. Ito po yung isa sa mga hakbang ng ating Panginoon. At isa pa, ang ating Panginoon po ay hindi po kumakain kailanman ng mga marurumi o karumal-dumal. Yan po ay wala po kayong ebidensya at hindi po ninyo kayang mapatunayan na ang ating Panginoon ay kumakain ng mga karumal-dumal na bagay. Kaya nga ito po ay karakter ng ating Panginoon. O ano po ang sabi? Sa Isaiah 66:16, ganito po ang sabi, sapagkat sa pamagitan ng apoy magkikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamagitan ng kanyang taba, ang mga tao ay mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. At silang nagpapakabanal at nagpapakalinis at nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng mga nasa gitna at nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam na daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Dito po napakalinaw po sa talata na papatayin ng Panginoon ang kumakain ng ng laman ng baboy at ng daga. Kung ang ating Panginoon ay kumakain din ng daga at ng baboy, pwede ba niyang patayin yung mga taong kumakain ng laman ng baboy at daga? Ay kung siya rin ay kumakain din? Yun po ay napakasimpleng logic. Kung ang Panginoon ay kumakain ng daga at ng baboy, hindi niya pwedeng patayin ang mga taong ito na kumakain ng laman ng baboy at ng daga. Ano po? Kaya malinaw na ang ating Panginoon ay papatayin niya. Bakit niya papatayin? Sapagkat hindi niya po karakter, hindi niya po ugali ang pagkain ng mga karumal-dumal. Ito po ay masakit man sabihin, pero ito po yung katotohanan na dapat po nating malaman. Na dapat itanong natin sa ating iglesia na kinabibilangan, tayo po ba ay isa sa sumusunod sa mga hakbang o karakter ng ating Panginoon, ang iglesia na ating kinabibilangan? Dito po makita po natin, ito po yung mga katotohanan na nalahad sa banal na kasulatan. Ang bunga ng tunay na iglesia ay tulad sa isang tupa. Yung kanyang karakter, hindi po isang kambing. Ano po? Karakter ng isang tupa. Ano po ang sabi dito? At titipunin niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubuklod-buklodin, gaya ng pagbubukod ng isang pastor sa mga tupa at mga kambing. Dito po binabanggit yung tupa, na kung saan ay inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang bayan sa mga tupa. Alam po natin kung ano ang karakter ng tupa. Ang tupa po ay masunurin. Sila po ay nagkukusa na sumusunod sa ating Panginoon. Maamo. At sila po ay
sumusunod sa pastol, mga minamahal na kapatid. So dito po ating makikita at mapapatunayan na ang iglesia ng ating Panginoon ay masunurin kagaya ng isang tupa. Ano pa ang katangian ng tunay na iglesia? Ang sabi dito, ang tunay na iglesia ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Dito po, pag sinabi pong kautusan ng Diyos, okay, dito po ay nakita natin kung ano ang mga katangian at ano pa ang katangian ng isang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito ay kinakailangan na maging masunurin sa kautusan ng ating Panginoon. Sa Biblia po ay nababasa po natin ang mga maraming kautusan o binabanggit ang mga kautusan ng ating Panginoon. Subalit kapag nakabasa ba tayo ng kautusan, ano yung nasa ating kaisipan? So dito po, pag nabasa po natin ang kautusan, sigurado po dyan at dapat po nating isipin na kasama dyan ng ano? Ang 10 utos ng ating Panginoon. Ano po ang sabi sa Kawikaan 28:9? Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay ano? Karumal-dumal. So dito po napakalinaw na ang iglesia ng ating Panginoon ay ano? Sumusunod sa kautusan ng Panginoon sapagkat ang iglesia na hindi nakikinig o hindi nagtuturo at hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi nga, bagamat sila'y nananalangin, ang kanilang mga panalangin ay ano? Karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga hindi pala basta nanalangin lang tayo ay okay na. Ay dito po binabanggit sa banal na kasulatan ay ano? Hindi lamang basta tayo ay nananalangin, kung hindi tayo ay nananalangin na may kaakibat na pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. So, maaari po nating itanong sa iglesia na ating kinabibilangan, yung po bang iglesia na ating kinabibilangan ay isa sa mga sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon? Mga minamahal na mga kaibigan, ang sabi nga, ang isang tunay na iglesia ay ano? Mayroong kabuluhan yung kanyang pagsamba, mga minamahal. Alam po natin lahat ng iglesia ay sumasamba. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng pagsamba ay ano? Katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po ang sabi dito? Sa Marcos 7:7, dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng pinakaaral ang utos ng mga tao. Ayan, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Malinaw na ang banal na kasulatan ay nagsasabi na ano? Walang kabuluhan ang ating pagsamba kung yung atin namang mga turo o aral na ginagamit at iniutos sa mga tao ay ano? Utos lamang ng tao. At isa po sa mga utos ng tao ay ang pangingilin ng araw ng linggo. So kung atin pong papansinin, inyo pong aralin at inyong pag-aralin na ang araw ng linggo ay hindi po yan kailanman iniutos ng ating Panginoon. Yan po ay utos lamang ng tao. Kaya nga kung ang iglesia na ating kinabibilangan ay nagtuturo ng pangingilin ng araw ng linggo, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, bagamat tayo ay sumasamba, ang sabi dito ay nagiging walang kabuluhan ang ating pagsamba sa ating Panginoon. So harinawa na wag maging walang kabuluhan ang ating pagsamba sapagkat ang nais ng Panginoon na ang iglesia niya ay sumasamba na may kabuluhan at para maging may kabuluhan ang ating pagsamba ay dapat tayo po ay nagtuturo ng mga aral ng ating Panginoon, lalo higit ang utos ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga dito, nilisan nyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-sabing sabi ng mga tao. Ito po yung ginagawa ng maraming iglesia ngayon na hindi nila nalaman na yung kanilang itinuturo at iniutos sa kanilang miyembro ay mga kautusan na lamang ng tao at mga salit-saling sabi na hindi na nila iniutos ang tunay na kautusan ng ating Panginoon, lalo higit ang pangingilin ng araw ng linggo, mga araw ng Sabat, at ang kanilang ipinangingilin ay ang araw ng linggo. Ito po yung kanilang itinuturo, mga minamahal na mga kaibigan. So ang tunay na iglesia, ang sabi ito, ay may tunay na pananampalataya at pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan ng ating Panginoon. Marami pong sekta, marami pong pananampalataya at iglesia na nagtuturo na pananampalataya na lamang at hindi na itinuturo ang kautusan ng ating Panginoon. Ang sabi ng maraming iglesia, manampalataya ka lamang sa Panginoon, ikaw ay maliligtas na. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Winawalang kabuluhan ba natin ang kautusan ng Diyos?
huwag nawang mangyari. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, pinagtitibay pa natin ang kautusan ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Itanong po natin, ang ating po bang iglesia ay isa sa mga nagtuturo at nagpapatibay ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon? So dito po, nawa ay hindi makita at hindi ito ang turo ng ating iglesia na kinabibilangan, na ang ating iglesia ay nagtuturo lamang ng pananampalataya. Kundi manapa ang ating iglesia ay dapat makita ang pananampalataya at mayroong pagsunod, nakaakibat ang pananampalatayang ito, pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ano ang bunga ng tunay na iglesia ng ating Panginoon? Ang sabi nga dito ay dapat mayroong pag-ibig. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So ibig sabihin dito, hindi lamang basta nagsabi na mahal kita Panginoon o umiibig ako sa iyo Panginoon. Ang sabi nga dito, ang tunay na umiibig sa Panginoon ay yung tumutupad sa kanyang mga utos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa bunga makikilala, hindi lamang sa pagsasabi na mahal ko, nanampalataya ako sa Panginoon, sapagkat ang mga salitang yun ay hindi po yun ang nagpapakilala. Kung hindi, yung bunga po, yung atin pong attitude o yung ating ginagawa, mga minamahal mga kapatid, o yung ating itinuturo, doon ang nagpapakilala kung ang ating iglesia kinabibilangan ay ito nga, ay iglesia ng ating Panginoon. Makikilala, ang sabi nga, ang katotohanan at ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo. Kumusta po ang ating may iglesia kinabibilangan? Nakikita po ba ang mga katangian ito? Ang sabi nga, sa bunga makikilala ang tunay na iglesia. Kaya nga sa hapong ito ay mapalad po tayo na atin pong nakasama kayo sa isang maikling panahon ng ating pag-aaral. Sana po ay huwag kayong masasaktan kung ito man ay medyo mabigat sa inyong pandinig, sapagkat maaring kayo po ay nabibilang sa mga iglesia na may mga katangian na ganito po sa ating tinalakay. Pero wala po tayong intensyon sa pagkakataong ito na kayo ay saktan, kung hindi ito po ay ang sa amin lamang ay maihayag po namin sa inyo ang buong katotohanan, sapagkat lahat din naman tayo ang ating pong hangarin ay ang kaligtasan. Hindi po ba lahat tayo ay nais maligtas, ang sabi nga ng ating Panginoon, at makarating sa katotohanan, sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang sinasabing tayo ligtas, kundi ang sabi nga dapat masumpungan din naman natin ang katotohanan. Kaya nga napakabuti ng Diyos na sa hapong ito ay muling ipinakilala, inihayag sa atin ang isang katotohanan na tayo po ay bigyan ng kaalaman paano po natin makilala ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. So bago po tayo magtapos ay inanyayahan ko kayo sa isang maikling panalangin. Isang mapagpala pong hapon, sa hapong ito ang aming ipinaaabot at pinasasalamatan sa Panginoon na kayo po ay aming nakasama Ama. Nawa o Diyos, patuloy pong pagpalain ang programang ito na Bukal ng Buhay, at nawa patuloy pong gamitin ang programang ito upang ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga nais padalahan ng pabalita saan man sila naroroon sa mga oras na ito, nawa inyo po silang patuloy na pagpalain, nawa patuloy pong masumpungan nila ang tunay na katotohanan, lalong higit ang iyong tunay na iglesia. O Diyos, pagpalain po ang lahat ng mga pagkakataon at lalong higit ang mga darating pa na aming mga pag-aaral, nawa patuloy pong maging daan ang programang ito upang marami pang tao ang maabot at makarinig ng mga katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Ang inyong bendisyon, pagpapalat, pag-iingat, maging karanasan ng bawat isa sa amin ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus.